Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating confession. Nasa chapter 3 na po tayo of God's decree. At ito pong lesson natin ay part 3 ng ating pong pag-aaral ng chapter na ito. So, reviewin lang po natin yung mga pag-aaralan natin. So, nagpahinga ulit tayo ng isang Sunday dahil meron po tayong panauhing tagapagturo at tagapangaral. So, let's try to review a little bit ng ating pinag-aralan. Pero hindi natin babalikan lahat. Yun lang prior Sunday. So, nandito po tayo, the nature of God's decree. Napag-usapan po natin ay meron na pong dalawang paksa tayo na pag-usapan dyan. Hindi na natin babalikan. So, ang babalikan natin ay huling dalawa na tinalakay natin bago po tayo nagpahinga. God's decrees or God decrees all things. Okay, God decrees all things. So, mali po yung nakalagay sa ating PowerPoint. Should be God decrees all things. And under this, ay natalakay po natin that God decrees or God's decrees encompasses every event in history. So, wala pong nagaganap sa kasaysayan natin na hindi po itinakda ng Diyos. Okay, so lahat po ng event, mabuting event, hindi mabuting event, dark providences, or good providences, lahat po yan ay itinakda ng Diyos. At ito po ay may kinalaman din dun sa isa that nothing occurs outside of God's eternal purpose. So lahat po ng itinakda ng Panginoon na siya namang nangyayari sa ating kasaysayan, sa panahon, sa oras, ay ayon po sa layunin ng Diyos. Okay? So yung pong dalawa na yan ay magkaugnay with regard to the decree of God that God decrees all things. And then, pinag-aralan din natin yung susunod dyan, God's decrees does not make God the author of sin. So, sa ating confession, ay naglagay doon ng provision yung mga framers natin regarding this issue. So, ibig lang sabihin, issue na noon yan at issue pa rin ngayon. Pagdating sa usapan na paano yung kasalanan? Sinong pinagmulan ng kasalanan? So, kung ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay, ibig din sabihin yan, ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. So, nilinaw ng ating confession, na bagamat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, hindi po siya ang pinagmulan ng kasalanan. Kasi pinag-aralan din naman natin ng nauna na ang lahat ng mga itinakda ng Diyos ay ayon sa kanyang kalikasan. So, hindi pwedeng ang Diyos na banal ay magtatakda o pagmumulan ng kasalanan. Bagamat siya ang nagtakda na magkaroon ng kasalanan sa mundo na ito o mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, hindi ibig sabihin na siya ang author of sin. And under this, kinlarify natin two things. God's decrees do not directly connect him with sin. Okay, so itinakda ng Diyos, hindi lang naman mga magagandang pangyayari. Even the dark events or bad things kasama sa mga itinakda ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, masama ang Diyos. Hindi ibig sabihin, sa Diyos nagmula ang kasamaan o maging ang kasalanan. Wala siyang connection doon. May pinaliwanag natin yan sa ating talakayan noong time na yan. And also, God's decrees do not violate the freedom of men. So, hindi po ibig sabihin ng Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay, kinokontrol ng Diyos ang kalooban o kaisipan ng tao o ng sino man sa kanyang mga nilikha. Ang tao ay nagpapasya sa kanyang sariling kalooban at sa kanyang sariling kalikasan. Okay? At ngayon, pag-uusapan pa natin ito, we will continue with this topic that God's decrees do not make him the author of sin. In particular, pagdating po dun sa mga secondary causes na may kinalaman ang kalooban ng tao sa kanyang pagpapasya at maging sa kanyang paggawa. So paragraph 1 pa rin tayo at itong i-consider natin ngayong hapon will be the last installment. Pag-uusapan natin itong dalawang bagay na ito. God's decrees establish secondary causes and God's decrees demonstrate the wisdom of God.
At yan po yung huling mga sentences sa paragraph 1. Sulat po dyan, nor yet it is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. So ito po yung last installment sa paragraph 1. Ito na rin yung last consideration natin, ang paragraph 1. And may kinalaman po ito sa decree ng Diyos involving the will of man. Okay? So, pag-usapan po natin ang dalawang bagay under this. So, una, God's decrees establish secondary causes. Ano ibig sabihin nun? God in His decrees, establish secondary causes. Ano yung secondary causes? Doon po sa ating binasa kanina, ito po yung provision doon. Nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. Kasi pumapasok dito yung issue na kung ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay, ibig sabihin, wala nang kalayaan ng tao na pumili para sa kanyang sarili o na pumili kung ano ang gusto niya na gawin o gusto niyang pagpasyahan. Kumbaga, sinasabi ng iba na inaalis ang freedom of the will ng tao dito sa mundo na ito because naniniwala tayo na itinakda na ng Diyos ang lahat ng mangyayari. So baga, wala nang choice ang tao, kundi gawin na lang o isakatuparan na lang kung ano yung itinakda ng Diyos. Parang ganun yung sinasabi ng mga opponents. At sinasagot ito ng ating confession by this statement. Pero maganda, magsimula muna tayo sa basic observation. Dito po sa mundo natin, merong relationship ang cause and effect. Diba? So, yung mga nangyayari, merong dahilan kung bakit siya nangyayari. Yung mga events, meron niyang cause. Yung mga events, result yan ng mga causes nila. So, merong relationship yan. At hindi natin tinatanggi ang katotohanan na yan. Any event will definitely have a cause or set of causes. Kumbaga, hindi lang sila basta nangyayari. Okay? Hindi lang sila basta umiiral dito sa mundo na ito nang walang dahilan. No? So, lahat ng nangyayari sa mundo na ito, merong dahilan. Pero dapat maintindihan natin ito sa salita ng Scripture o sa pagpapaliwanag ng Scripture. And this is what we affirm na sinasabi o tinuturo ng Scripture regarding what is the relation or this relationship of cause and effect dito po sa mundo na ito. Ang affirmation natin, Scripture teaches that all causes we witness are not the first cause, but a second cause with God as the first cause. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa mundo na ito, meron talagang cause. Pero hindi po ang mga nangyayari sa mundo na ito ang first cause. Second cause lang po yan dahil ang first cause ay ang Diyos mismo. Okay? Kumbaga, meron nangyayari, yun ang result, okay? Pero hindi po ito sanhi o resulta ng mga nilikha o second causes lamang. Kundi, yung first cause talaga ng lahat ng iyan ay walang iba kundi ang Diyos. Maganda yung paliwanag ni Rob Ventura sa kanyang new exposition ng confession. Sabi niya, God in His decree is the first cause of all that will take place in history. Yet all that happens in history occurs by secondary causes, all acting according to their particular creaturely nature. So dito pa lamang sa paliwanag ni Rob Ventura sa kanyang bagong exposition ng confession natin, pinapakita niya na bagamat Diyos ang first cause, hindi nababaliwala ang second causes. Bagamat ang Diyos ang dahilan ng unang pag-iral ng mga pangyayari sa mundo na ito dahil itinakda niya, hindi po niya ino-overrule o hindi po niya inaalis sa eksena ang second causes. At ang second causes po dito, particularly the creatures, tayo,
particularly bilang mga tao, tayo yung second causes. Involved din tayo. Kung meron tayong ginawa, kung meron tayong pinagpasyahan, yun ay dahil sa ating sariling desisyon. Yun ay dahil sa ating sariling kalikasan. Pero ang unang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ating pinagpasyahan, ang mga bagay na ating ikinilos, ay dahil itinakda na ng Diyos. So nauna po yung itinakda ng Diyos ang lahat ng pangyayari involving us. Secondary na lamang yung tayo at ang involvement natin sa mga pangyayari na hinayaan ng Diyos na maganap sa ibabaw ng mundo. Let me explain this a little bit in two ways para mas maging malinaw. God as the first cause has ordained and created the universe to operate in an orderly and precise fashion, and man to operate in accordance to their nature as secondary causes. Sa theology, ang tawag po dyan ay contingency. Ang ibig sabihin ng contingency, acting freely. Kumbaga, hindi po robot ang tao sa kanyang mga iniisip, nararamdaman, at pinagpapasyahan na gusto niyang gawin dito sa kanyang buhay sa ibabaw ng mundo. Wala pong remote control ang Diyos para dalhin tayo dun sa direksyon na gusto niya. O para lang tayong sunod-sunuran, sa gusto ng Diyos. Hindi po gano'n ang ibig sabihin ng pagtatakda ng Diyos. Totoong itinatakda ng Diyos ang lahat ng pangyayari at walang nangyayari na hindi itinakda ng Diyos, pero tayo bilang mga tao ay mga secondary causes, nag-ooperate tayo according to our own nature and freely. Okay? Kumbaga, hindi po pinupuwersa ng Diyos ang tao. Hindi po in-override ng Diyos ang kalooban ng tao sa mga nangyayari at pinagpapasya niya na mangyari sa buhay niya sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, sa pagpili ng trabaho, hindi po kukontrolin ng Diyos ang tao mula sa langit para ituro sa kanya o i-direct siya dun sa trabaho na dapat na maging trabaho niya. Na wala siyang sariling pagpapasya. Hindi. Tayo bilang mga tao, meron tayong sariling pagpapasya kung ano yung gusto natin maging profession, kung ano yung gusto nating maging trabaho. Sarili nating decision yun. At tayo nagpapasya according to our nature. Minsan nga, pumipili na tayo ng trabaho according to our own personality. Kung yung personality mo, yun ang pinagbabatayan mo, kung ano yung nai-enjoy mong gawin, kung saan ka masaya, kung saan ka satisfied, yun yung pinipili mong career. So, yun yung freedom ng secondary causes. Pero, over and beyond our ability to decide as secondary causes, yung first cause. Sino yun? Yung Diyos. Kumbaga, yung ipinagpasyahan natin na maging trabaho natin, bago pa natin siya napagpasyahan, tinakda na ng Diyos na mangyari yun. Maging yung ating pagpapasya para sa pipiliin nating profession, sa pipiliin nating maging asawa, alam mo yun, pipiliin nating maging church, pipiliin nating maging place kung saan tayo titira. Lahat ng decision natin bilang tao sa mundo na ito, malaya tayo. Pero, lahat ng yan natutupad, lahat ng yan nangyari kasi itinakda na ng Diyos. So, ang tawag po doon sa involvement between the first cause and the second cause, ang tawag ng mga theologians dyan, contingency. Technical yung term na yun. Hindi naman tayo masyadong dapat expert sa mga terms. Pero yan kasi ang salita na naiintindihan ng ating mga theologians. Contingency. So malaya ang secondary cause, hindi siya kinokontrol, hindi siya parang robot, pero siya ay nagpapasya ayon sa kanyang sariling kalikasan. Kaya yung, halimbawa, yung isang serial killer, di ba? Serial killer, nagpapasya siya kung sino yung susunod niyang papatayin. Nakakapanood kayo ng mga pelikula or series na nagpapakita ng serial killing. Meron silang pattern, meron silang target kung sino yung gusto nilang susunod na victim nila, kung kailan nila gagawin, kung paano nila gagawin. Sila nagpapasya nun. Ayon sa kanilang sariling kalikasan. Ano ba yung kalikasan nila, di ba? Bilang
bilang makasalanan, bilang isang totally depraved person, 'di ba? Hindi siya nagdadalawang isip na patayin ang isang inosenteng tao, o bata, o anuman. Pero yung kanyang pagpapasya na yon, bagamat sarili niyang pagpapasya at ayon sa kanyang sariling kalikasan, hindi mangyayari kung hindi itinakda ng Diyos. Okay? So nangyayari lahat yon, no? Dahil itinakda ng Diyos. Pero hindi dahil kinokontrol ng Diyos ang tao para gawin kung ano yung gusto niya. Kaya hindi natin pwedeng ibalik ang sisi sa Diyos eh. Halimbawa sa murder, hindi natin pwedeng ibalik sa Diyos eh. Ikaw ang nagtakda niyan eh, kaya niya pinatay yung tao na yun. Kaya ikaw ang dapat sisihin. Hindi ganon. No? Sariling pagpapasya yun ng pumatay, nangyari lang yun kasi kasama na yun sa itinakda ng Diyos. Bago pa man niya nilikha ang mundo na ito at bago pa man nagsimula ang kasaysayan ng tao. Ganun ka-complicated ang topic ng decree of God. So, dapat maging malinaw sa atin ito, yung basic na ito, para hindi tayo ma-confuse. Note, as first cause, God governs all things according to His own counsel and purpose, but does so in a way that does not violate the laws of nature or the volition of man. Okay? So, paulit-ulit natin sinasabi, bagamat ang Diyos na nagtakda ng lahat ng nangyayari sa mundo na ito, nagpapasya ang tao kung ano man yung gusto niyang gawin dahil hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang sariling kagustuhan, hinahayaan niya ang natural laws of nature na nilagay niya sa mundo na ito, kasama dyan yung nature natin bilang tao, para mag-govern sa ating mga decisions. Okay? Kaya, malaya ang tao. Okay? Malaya ang tao. Naniniwala tayo sa freedom of the will of man. Kaya lang, according to his nature. Kaya kung ang isang tao ay hindi mananampalataya at gagawa siya ng isang krimen, that's according to his nature. Kung isang tao ay isang mananampalataya na magsa-self-sacrifice siya para sa ibang tao, that's part of his nature. Pero siya nagdesisyon nun. Hindi po ipinilit ng sino man sa kanya. Maganda yung sinabi ni Louis Berkhoff. Hindi ko alam kung nilagay ko dito. Ayan, sa kanyang systematic theology. Sabi niya, in the physical world, He or God has established the laws of nature. And it is by means of these laws that He administers the government of the physical universe. So, kumbaga, naglagay ang Diyos ng kung ano yung natural sa mundo. Okay, kung ano yung natural sa ibon, kung ano yung natural sa tao, kung ano yung natural sa anumang events or creature dito sa mundo na ito, naglagay ang Diyos ng ng law of nature eh. At yun yung nag-govern. Diba? Ano ba? O gravity. Diba? Ano ang natural sa gravity? Diba? So, ang lahat ng pumupunta sa taas, bababa din. Because of the gravity na nilagay ng Diyos sa mundo na ito. Okay? So, hinahayaan niyang gumana yung mga natural laws na yon, including the natural laws involving ano yung pag-iisip natin, damdamin natin, decision natin, okay? Kung sino tayo, personality natin, background natin, lahat yan. Malaya tayo na gumawa at magdesisyon according to who we are and according to our own nature. Pero wala pong nangyayari na hindi itinakda muna ng Diyos. So nauna yun, na itinakda ng Diyos ang lahat. Tayo bilang mga secondary causes, we are free to do whatever we want. Okay, second explanation, the direct power of God and the indirect powers of nature cooperate and work together without mixture and confusion. Ang tawag dito ng mga theologians naman, concurrence. So, technical term yung concurrence. So, yun na, contingency. Sa contingency, ipaninawanag natin na dito po sa created universe, naglagay ang Diyos ng kanyang law of nature, pero tayo bilang mga secondary causes, we are free to decide whatever we want to do. Okay, pero nauna yung decree ng Diyos in whatever happens. Ang tawag po doon contingency. Ito naman pangalawa naman, merong cooperation
between the power of God and the natural laws of nature. Kumbaga, kung ano yung nangyayari sa mundo na ito, at yung kapangyarihan ng Diyos bilang sovereign God, hindi sila magkakontra. Kumbaga, complementary sila. They are working together. Ang term na ginamit dyan ay concurrence. Ano ba ibig sabihin ng concurrence? Ayan, sabi ni Berkhoff sa kanyang systematic theology, concurrence may be defined as the cooperation of the divine power with all subordinate powers according to the pre-established laws of their cooperation, causing them to act and to act precisely as they do. Tayo bilang mga tao, di ba sabi natin second causes tayo, ang Diyos ang first cause. Kung magde-decide tayo according to our nature, our personality, di ba, pipili ka ng school na gusto mo. Di ba? So kung pipili ka ng school na gusto mo, ikaw yung masusunod, di ba? Ikaw mag-aaral, no? Ikaw yung magte-train o mag-undergo ng educational training doon sa school na yon. So, ikaw ang pipili nun. Pero, yung pagpili natin ayon sa ating sariling preference, personality, siguro yung background natin, yung kakayahan ng family natin, yung ating IQ, and so on and so forth. Lahat yan ay gumagana, no, sa ating desisyon kung anong school yung pipiliin natin. Nagko-cooperate yan doon sa divine power, sa sovereignty ng Panginoon. Okay? Kumbaga, yung pipiliin nating school, yun yung itinakda ng Diyos na pipiliin nating school. Okay? Kung walang itinatakda ang Diyos na kukontra doon sa gusto natin na mangyari. O sa pagdidesisyon na natin na mangyayari sa buhay natin sa ibabaw ng mundo. Hindi po ulitin ko, no? Wala pong remote control ang Diyos sa langit para dalhin tayo dun sa direksyon na gusto niya. Okay? Hindi po tayo robot. No? Hindi po tayo remote control car. Okay? Nagdidesisyon tayo sa sarili natin. We are free to do that according to who we are, according to our nature. Pero yung decision natin, yun yung itinakda ng Diyos na mangyari. Okay? Nakukuha niyo po ba yun? Confusing ba? No? Wala pong nangyayari sa mundo na hindi itinakda ng Diyos. Or, lahat ng nangyayari sa mundo ay itinakda ng Diyos. Pero, tayo bilang mga tao, nagdidesisyon tayo, no, para sa sarili natin at kung ano yung gusto natin. Pero yung gusto nating mangyari, na nangyayari, yun yung itinakda ng Diyos. Okay? So, ang tawag po doon, concurrence. Wala pong contradiction na nangyayari doon. Okay? Kung ano yung nangyayari, ginusto nating mangyari yon at itinakda ng Diyos na mangyari yon. Makukuha niyo po ba? Okay? So wala pong contradiction, wala pong pagkakasalungat, no? Hindi pwedeng itinakda ng Diyos na mangyari ito pero yung pinili ko ay yung kabaligtaran ng gusto ng Diyos na mangyari. Hindi ganoon. Hindi concurrence yun, no? Yung concurrence sa soberanong kalooban at pagpapasya ng Diyos, pinili niya na at ginusto niya na kung ano yung mangyayari, lahat, no? From the beginning until the end. No? Yun yung decree ng Diyos eh. At tayo, nagde-decide tayo na in accordance or in cooperation with what God Himself has decreed to happen. Okay? So, isa pang clarification, siguro para mas maging malinaw. Ayan. Hindi ko inailagay yun. Okay, hindi ko nalagay itong point na ito, no? Ito pong dalawang causes na ito, no? Yung sovereignty of God and the freedom of man. Yung first cause, eternal and independent, while the secondary cause is temporal and dependent. Ibig sabihin, yung first cause, siyempre, Diyos ang first cause. Siya yung nagtatakda ng lahat. Siya yung nauuna, of course. Siya yung nag-design ng lahat, eh. Eternal and independent. Kasi ang Diyos ay eternal at ang Diyos ay independent. Diba yung sinabi natin, God's decree has something to do with who He is, yung kanyang nature. Kung ano yung Diyos, ganun din yung kanyang decree. Kung ang Diyos ay eternal, therefore, ang kanyang decree o ang kanyang pagtatakda, eternal. Ibig sabihin, noong paman, itinakda na ng Diyos ang lahat. At kung ang Diyos ay independent, ibig sabihin, hindi niya kailangan ng sino man, ganun din ang kanyang decree. Independent din yun. Ibig sabihin,
Hindi kailangan hintayin ng Diyos yung ano ba yung pipiliin ng tao na magiging direksyon ng buhay niya bago ako magtatakda. Hindi ganoon ang Diyos. Nagtatakda na ang Diyos bago pa tayo nag-exist bilang mga tao. No? Kaya yung ating pagpapasya as secondary cause, temporal and dependent. So tayo bilang mga secondary cause, tayo bilang mga tao ang dependent doon sa decree ng Diyos. Baga, hindi pwedeng mangyari ang itinakda ng Diyos. Pipili tayo at magpapasya tayo kung ano yung itinakda ng Diyos. Magiging mas malinaw to pag dumating tayo sa topic ng election. Yung kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Mas lilinaw itong topic na ito ng decree na ito, particularly itong concurrence na pinag-uusapan natin ngayon. So ang point natin, we are responsible for our own sin. But because God controls the restraints that He places upon us, nothing can occur such as sin without His permissive and decretive will. Okay, malinaw? Bagamat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, responsable tayo sa kung ano yung pinipili natin o pinagdidesisyon na natin na mangyari sa buhay natin sa ibabaw ng mundo na ito. Kasama na dyan ang sin. Kaya nung si Adan at saka si Eva ay nag-decide na piliin na suwayin ang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, dahil ang Diyos ang nagtakda na mahulog sila sa kasalanan, kasalanan ng Diyos kung bakit sila nahulog sa kasalanan. Hindi. Kasalanan ng tao kung bakit sila nahulog sa kasalanan. Bakit? Pinili nila yun eh. At yung pagpili ng unang tao, si Adan at si Eva, na magrebelde sa Diyos, ay kasama sa itinakda ng Diyos. Kumbaga, hindi mangyayari na piliin ni Adan at ni Eva na magrebelde sa Diyos kung hindi kasama yun sa design ng Panginoon na mangyari. Kung hindi kasama yun sa itinakda ng Diyos na mangyari. Pero kahit kailan, hindi natin pwedeng isisi sa Diyos ano namang desisyon na ginawa natin dahil mayroong itinakda ang Diyos. Okay? Again, hindi po magkokontra ang itinakda ng Diyos at ang ating desisyon na mangyari. God works in and through the secondary causes. Hindi niya tayo kinokontrol, pero kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng anumang desisyon na ginagawa natin. Kasi nakita niya na yan lahat bago pa mangyari. No? Dinesign na ng Panginoon lahat na mangyayari sa history, kahit nga hindi pa nangyayari. Alam na ng Diyos eh. Yung katapusan, alam na ng Diyos mula pa dun sa simula eh. So everything, alam na ng Panginoon. Kaya hindi tayo naniniwala dun sa open theism na false teaching ngayon na sinasabing hindi alam ng Diyos kung ano mangyayari sa future. So nagde-depend lang ang Diyos kung ano yung magiging desisyon ng tao sa future sa kung ano yung gagawin niya. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin, alam na kung anong lahat ng mangyayari at yung lahat ng ginagawa natin kasama na dun sa dinesign niyang mangyayari. Kasama na yun, yung mga pipiliin nating desisyon, yung magiging resulta ng desisyon natin, yung mga magiging epekto ng desisyon natin sa iba, lahat yan. No? Kasama na sa dinisenyo ng Panginoon, kasama na sa itinakda ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay marunong sa lahat. No? At ang Diyos natin ay hindi magkakamali sa kanyang desisyon. Halimbawa, Genesis chapter 50 verse 20. Natatandaan niyo itong story kay Joseph, at sa kanyang mga brothers. Sabi diyan, as for you, si Joseph ang nagsasalita, kausap niya yung kanyang mga brothers. Sabi niya, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So makikita mo dito, yung mga kapatid ni Joseph, gumawa ng kasalanan sa kanya. Diba? Pinagbantaan siyang patayin, binenta siya bilang alipin, hanggang sa nasadlak ang buhay ni Joseph sa sunod-sunod na trahedya. Pero sabi ng Diyos, and later on, si Joseph mismo na-realize niya na lahat ng yon ay kasama sa disenyo ng Diyos para sa kanyang buhay. Kasi ginamit ng Diyos ang lahat ng mga pinagdaanan sa buhay ni Joseph to prepare him for a very high responsibility. Yung maging second to the Pharaoh. And by his
leadership, naligtas ang maraming tao during the drought, no? During the famine. So dito makikita mo, yung mga kapatid ni Joseph, nagdesisyon sila at gumawa sila ng masama sa kanilang kapatid. Pero yung ginawa nilang masama, kasama sa disenyo ng Diyos na magresulta ng mabuti. Mabuti na dinala ng Panginoon si Joseph doon sa Egypt. Later on, dinala ni Joseph yung pamilya niya, yung buong pamilya niya sa Egypt. Maraming taong naligtas dahil alam natin yung story, di ba? Si Joseph, nag-ipon siya ng maraming pagkain bago dumating yung tagtuyot. At yun yung naging dahilan kaya maraming buhay ang naligtas. Pero lahat ng yun nangyari dahil dinisenyo na ng Panginoon ang mangyari. At kasama dun sa disenyo ng Diyos na yun na sasaktan ng mga kapatid ni Joseph siya, no, ibibenta siya, tapos makukulong siya, dahil pa nagbintangan siya ng asawa ni Potiphar, and so on and so forth. Lahat ng mga masasakit na pinagdaanan ni Joseph, kasama na sa itinakda ng Diyos. Pero lahat ng yon nangyari sa kanya dahil ginawa at pinagdesisyonan yung mga kapatid niya na nagbalak na patayin siya. Nakita niya? Diba? Hindi kinokontrol ng Diyos yung mga kapatid ni Joseph para gumawa ng masama. Sila yung nag-decide na gumawa ng masama kay Joseph. Walang nag-utos sa kanila. Sila ang nagpasya noon dahil nainggit sila siguro, dahil nagselo sila. Pero walang nag-utos sa kanila. Hindi sila inutusan ng tatay nilang si Jacob. No, hindi sila kinumbinsin ni Ruben na panganay na kapatid na gawin. Sila lahat, nagkasundo sila na gawin yun kay Joseph. Kawawa talaga si Joseph. Pero lahat ng yun nangyari, bagamat ginusto ng mga kapatid niya na siya igawa ng masama, ayon sa disenyo o itinakda ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos na merong katapusan na mas maganda eh. Merong purpose, merong goal ang lahat ng mga pangyayari na ito. Another example, Acts chapter 2, verse 23. Ito naman sa Panginoong Hesukristo mismo. Sabi diyan, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Nakita mo dito yung dalawa, di ba? Yung first cause, second cause. First cause, God, according to His foreknowledge. Ano yun? Jesus will be delivered. To whom? To evil people. Di ba? Hinuli siya, nilitis siya, pinahirapan siya, pinako siya sa krus, pinatay siya sa krus. Pero that's according to God's foreknowledge. Pero, itong mga lawless men na ito, hindi naman sila pinwersa ng Diyos na gawin yan kay Jesus. Sila ang may gustong gawin kay Jesus yun. Sarili nilang pagpapasya yun. Pero lahat yon, sabi dito sa verse na ito, nangyari dahil nilayo ng Diyos na mangyari yon. Kasi kung hindi nilayo ng Diyos na mangyari, wala tayong Savior. No? Kung hindi nilayo ng Diyos na mangyari, ang Panginoong Hesukristo, hindi siya magiging perfect sacrifice dun sa cross. Wala magiging Messiah. Nakita niyo? So, yung first cause, Diyos, at saka yung second cause, yung mga makasalanang tao na ito, yung mga Romans, yung mga centurions, no? Nag-cooperate, di ba? Bakit? Kasi ang Diyos, itinakda niya na yung lahat ng mangyayari bago pa man nangyari yung lahat ng yon. So from the very beginning, God already designed everything until the very, very end. Again, Rob Ventura, hindi ko lang alam kung nakailagay ko dito yung, ayan. Sinabi rin Rob Ventura, all of history, since the fall, Genesis yun, is the record of human sin, sorrow, and suffering, with each actor at every moment doing as each desires. And still, God is also at work in those same events, doing good, and oftentimes, doing good even to those who produce the evil. Nakita niyo, no? Yung first cause, tsaka yung second cause, concurrence, sabi ng mga theologians, nagko-cooperate. Diba? Yung tao, nagdi-decide siya. Kasama na dun yung desire niyang gumawa ng masama. Pero ang Diyos, meron din siyang involvement, diba? On top of all of this, dahil meron siyang purpose. At ang purpose niya, minsan, by allowing evil, He is doing good. Katulad na nangyari kay Joseph. He allowed yung mga brothers niya na gawan siya ng masama. That's evil. Tinakda man ng Diyos na gawin ng mga kapatid ni Jose sa kanya yan, itinakda ng Diyos. Masama yon. Pero,
Itinakda ng Diyos yung masama na yon. Bakit? Sapagkat sa huli, ang magiging resulta nun, mabuti. Diba? Ano yung magiging mabuti? Tulad ng example ni Joseph, diba? Naging savior siya ng maraming tao. Sa example ni Jesus, yung masama na siya'y pinatay doon sa krus, anong naging resulta? Kaligtasan ng mga makasalanan. So that's concurrence na pinag-uusapan natin dito. No? Malaya ang tao na gawin ang gusto niya, pero wala siyang ginagawa at walang nangyayari na hindi muna itinakda ng Diyos. Okay? Nakukuha niyo yung relationship ng first cause, Diyos, secondary cause, tao. Okay? So meron tayong concurrence. Hindi po nagsasalungat ang Diyos at ang tao. At hindi kinokontrol ng Diyos ang sinumang tao. And then, let's proceed. Number 4, God's decrees demonstrate the wisdom of God. So, mahalaga po ito, no? Nakita po ito ng mga sumulat ng ating confession. At ganito yung nilagay nila sa ating confession. Yung last statement ng paragraph 1. Sabi dyan, in which appears His wisdom in disposing all things and power and faithfulness in accomplishing His decree. Ang madaling salita, wala pong ginagawa ang Diyos na hindi ayon sa kanyang karunungan. Okay? So walang nangyayari sa kasaysayan, wala po siyang itinakda na ang tawag dito magiging aksidente o kaya hindi inaasahan ng Diyos na yun ang magiging resulta. Wala pong ikinagugulat ang Diyos sa nangyayari sa kasaysayan natin dahil ang lahat ng nangyayari ay itinakda niya na ayon sa kanyang karunungan. Ito po, very important. God's wisdom is displayed in the way He orders, governs, and directs all things according to His eternal plan. Okay? So, wala pong nangyayari na hindi po nilayon ng Diyos, itinakda ng Diyos according to His eternal plan. So, pag sinabi nating eternal, walang simula. Walang katapusan. Ang ibig sabihin, ano yan hindi involve ang time sa pagpapasya ng Diyos. Siya ang nagpasya sa kanyang sarili even before time exists or existed or even before time began. Bago pa nagsimula ang oras, bago pa nagsimula ang kasaysayan, alam na ng Diyos lahat from the beginning until the end. Yan ibig sabihin ng ang decree ng Diyos ay eternal. And ang decree ng Diyos nagdi-display ng kanyang wisdom. Ibig sabihin walang error. Walang mistake sa itinakda ng Diyos. Lahat ng itinakda ng Diyos, perfect. Lahat ng itinakda ng Diyos, flawless. Okay, so three things ang gusto kong sabihin to explain this very important point. No? Una, God does not merely know what will happen, He arranges all things for the highest and most fitting ends. Kasi pag sinabing ang Diyos na nagtatakda, parang ang agad na naiintindihan ng marami, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Kasama yun. Bakit alam ng Diyos kung ano mangyayari? Kasi siya ang nag-arrange ng lahat. Patungo sa isang goal. Patungo sa isang proper end. Walang sinimula ng Diyos na walang end. Okay? Walang sinimula ng Diyos na walang katapusan. Kasama yun sa kanyang eternal plan. Kasama yun sa kanyang design. No? Wala pong nangyayari na, wait, sandali lang. Baka pwede nating itry ito. No? Kung ganito yung magiging resulta, ituloy natin. Pagka hindi ganito yung nagiging resulta, i-abort natin. Di ba ganun tayo? No? Pag gumagawa tayo ng plano sa buhay natin, try ko muna kaya ito. Pag hindi pag nag-succeed, tutuloy ko. Pagka hindi nag-succeed, siguro magsisimula ako ng isang bagong plano o magbabago ako ng plano. Ganyan ang tao, pero hindi ganoon ang Diyos. Bago pa man hinayaan ng Diyos magsimula ang anuman, alam niya na yung katapusan. Alam niya na yung ending. Kaya wala tayong makikitang mali sa plano ng Diyos. May makikita ka bang plano sa isang gumawa na nakita na yung simula
lahat ng detalye hanggang sa katapusan, makikitang error doon. Di ba? Wala ka makikitang mistake doon. Lahat doon predetermined. Lahat doon dinesign. No? According to their purpose. According to a definite end. Ganyan ang Diyos natin. Ang point natin dito, what often appears chaotic or confusing to us, in reality, ay part of a perfectly ordered plan that serves the purpose of God, the glory of God, and the good of His people. Wala pong nangyayari na kahit nga yung calamities, matitinding earthquakes, malalakas na bagyo, yung mga pagsabog na hindi inaasahan, halimbawa, nasunog ang isang building, no? Maraming tao namatay sa loob. Sa atin, ang tawag natin doon, tragedy, tawag natin doon, accident. Pero sa Diyos, hindi accident yun. Minsan kahit parang chaotic at confusing, yung nangyayari sa mundo na ito, ang totoo may purpose. At lahat yan pinapahintulutan ng Panginoon because He has a perfect plan. And that is for His glory and for the good of His people. Walang accident sa decree ng Diyos. Walang nagkataon sa decree ng Panginoon. Walang pagkakamali sa disenyo ng Panginoon. Because God is wise. God is all-knowing. Maganda yung Romans 8:28, di ba? Alam natin lahat yung verse na yan. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. All things. All things. Pag sinabing all things, kasama dyan yung bad things, kasama dyan yung good things. No? Sa mababaw na salita natin, kasama dyan yung mga tragedies, diba? Yung mga calamities, yung mga unexpected deaths para sa atin. Sa atin, unexpected yung mga kamatayan na gano'n. Pero sa Diyos, hindi unexpected yun. Diba? Kasi nabanggit na nga natin before. Ang Diyos, alam niya na nga kung kailan magsisimula ang buhay ng tao. Alam niya din kung kailan matatapos at alam niya din kung papaano matatapos ang buhay ng isang tao. Siya nagtakda nun eh. At ang lahat ng yan, may purpose ang Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, hindi natin naiintindihan. Bakit? Yung iba ba, nagtatanong sila. Di ba, namatay yung isang mahal nila sa buhay ng biglaan. Ang tanong nila sa Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Diba? Kasi tayo hindi natin naiintindihan kasi kung bakit nangyari. Bakit? Kasi ito lang yung nakikita natin eh, kung hanggang saan lang yung inaabot ng ating paningin. Pero ang Diyos kasi alam niya na hanggang dun sa dulo. Alam na ng Diyos hanggang dun sa katapusan. At ang lahat ng nangyayari na ito, dinesign ng Diyos yan para dun sa goal niya sa katapusan. Kaya dapat sa atin mga Kristiyano, halimbawa may mga trahedyang nangyayari, ano dapat na maging response natin? Pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Na ang Diyos natin ay tapat, na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Bakit? Kasi magtitiwala tayo na alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya. Alam ng Panginoon kung ano yung katapusan ng lahat ng pangyayari na ito. So, hindi natin naiintindihan, huwag tayong magalit sa Diyos. Hindi natin naiintindihan, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Dahil mabuti siya, dahil marunong siya, dahil alam niya kung ano yung katapusan ng lahat ng bagay na pinapahintunutan niyang mangyari. Pangalawa, God not only plans wisely, but He also brings all of His plans to completion. Hindi lang alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan, kundi tatapusin ng Diyos lahat ng pinayagan niyang mangyari kasi may plano siya. Wala pong plano ang Panginoon na hindi niya tutuparin. Walang pangako ang Panginoon na hindi niya tutuparin. Wala siyang pinahintulutang mangyari o itinakda na mangyari na hindi ma-accomplish yung purpose kung bakit niya pinahintulutan na mangyari yon. Halimbawa, yung pagkahulog ni Adan at ni Eva sa kasalanan, tinakda ng Diyos na mangyari yon. At ginusto ni Adan at ni Eva na mangyari yon, sila nagpasya. Pero lahat ng yon,
Alam ng Diyos may ending eh. Ano yung ending, di ba? Lahat para sa pagliligtas niya sa pamamagitan ni Jesus. Di ba? Yung hindi nagawa ni Adan, nagawa ni Jesus. Di ba? Yung hindi nakamit ni Adan dahil siya ay nagrebelde, nakamit ni Jesus kasi si Jesus ay sumunod sa Diyos hanggang kamatayan. Si Adan yung unang Adan, si Jesus yung huling Adan. No? Lahat ng hindi nagawa ng unang Adan, ginawa ng huling Adan, at ang naging resulta nun, kaligtasan ng mga nananampalataya sa Kanya. At magaganap ang kakumpletuhan ng lahat ng ito sa katapusan. Point natin dito, nothing in creation happens randomly or aimlessly, but in perfect wisdom, God is governing all things. Okay? So wala pong nangyayari na hindi gusto ng Diyos na mangyari at wala pong nangyayari na hindi ayon sa disenyo ng Diyos o sa plano ng Diyos. Psalm 115 verse 3. Our God is in the heavens. He does all that He pleases. Ginagawa niya yung gusto niya. No? At ginagawa niya yung alam niyang tama. At ginagawa niya yung alam niyang magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya sa huli. Psalm 135 verse 6. The Lord does whatever pleases Him in the heavens and on the earth, in the seas and all their depths. Susunod ang Diyos eh. No? Ginagawa ng Diyos kung ano yung nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Walang random na, kaya nangyari yan kasi hindi nakita ng Diyos. Kumbaga, nakasalisi yan sa plano ng Diyos. Walang ganon. Walang nakakasalisi sa plano ng Diyos. Lahat ng nangyayari ayon sa disenyo at itinakda ng Diyos. Number 3, everything, including every sin, collates together for a single purpose. Ano yung purpose na yon? The purpose that will bring God glory, power, and faithfulness. Maganda yung sinabi dun sa Acts chapter 4, verse 27 to 28. Sabi diyan, indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. So lahat, nangyayari. Even sin. At ano yung sin dito sa passage na ito? Yung pagkakaisa ng mga tao na ito, no? Si Herod, si Poncio Pilato, pati yung mga Hentil, pati yung mga Israelita, laban kay Jesus, yun ang kasalanan dyan, na pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Pero anong purpose ng Panginoon? To declare His power. Diba? To declare His plan. No? To accomplish His purpose. Ano yun? Magligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na Messiah. Kita mo? Walang accident. No? Walang nagkataon lamang. Lahat dinisign ng Panginoon mangyari according to His own good and glorious purpose. Ang point natin dito, God has a single plan. Sa lahat ng nangyari sa kasaysayan, mayroong tinatawag na golden thread. Ano yung golden thread na yun? Yung tinatawag na plan of redemption. Atong kasaysayan ng tao, bagamat ang daming samot-sari nangyayari sa kasaysayan ng tao. No, pag nag-aaral ka ng history, makikita mo yung mga details, no? Na parang minsan naisip mo, hindi na yata importante yung pag-aralan ng history, ano? Pero lahat ng nangyayari sa history, mayroong isang single thread na nagdudugtong-dugtong sa kanilang lahat. Alam niyo yung single thread na yun? Yung plano ng Diyos ng pagtubos ng mga makasalanan. Because in this history, God allowed all things to work together to bring Him glory, and that is by accomplishing redemption through Jesus Christ. Okay. Kaya yung history of redemption, nasa ibabaw yun ng human history eh. Ito yung human history, pero meron sa ibabaw niya yung history of redemption. No? Sa kasaysayan ng tao na nagpapatuloy, nandun din yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. From the Old Testament time, meron ng kasaysayan ng tao na pinag-aralan mo. Ngayon, sa
nasa First Kings na kami. Family devotion namin. Pinag-aaralan namin yung buhay ng mga kings. Pag-iisipin mo, anong connection ng buhay ng mga kings sa atin ngayon sa panahon natin? Meron, no? Kasi yung kasaysayan na yan, no? Diyan nagmula yung Messiah sa lahi na yan eh. Diba? Sa lahi ni David, and then ipinasa yung trono sa kanyang anak na si Solomon, pinagpatuloy ng lahi ni Solomon. Dahil sa lahi na ito ni David, dan magmumula yung Messiah. So yung plano ng Diyos, bagamat nangyayari sa kasaysayan ng tao yung maraming detalye, marami nga hindi magandang detalye, pero lahat tayong pinahintulutan ng Panginoon because of His plan, this single plan, na magliligtas siya ng mga makasalanan, na ipadadala niya yung Messiah, na ipanganganak yung tagapagligtas sa kasaysayan ng tao, sa lahi ng tao. At pag siya ay namatay sa krus at muling nabuhay, ililigtas niya ang maraming tao mula sa tiyak na kapahamakan. That is God's glorious purpose. Diba sa panahon natin ngayon, nagliligtas pa rin ng Panginoon. Hindi naman tayo Hudyo, wala naman tayong kinalaman sa kasaysayan nila. No? Pero bakit tayo naliligtas? Sapagkat ipinanganak yung Messiah sa kasaysayan at sa lahi na ito ng mga Hudyo, sa lahi ni David. At siya yung tagapagligtas ng lahat, hindi lang ng mga Hudyo. Kaya kahit ngayon sa panahon natin, mahalaga pa rin yung pagliligtas ng Diyos. Bakit? Hindi naman nagbago eh. At hindi nagbago ang pangangailangan ng mga tao ngayon. Kailangan ng mga tao si Jesus. Kaya nga tayo, pinapangaral natin si Jesus. Bakit? Si Jesus lang ang pag-asa. Si Jesus lang ang daan ng kaligtasan, wala nang iba. Eh lahat yan may kinalaman sa kasaysayan, di ba? Pero papunta tayo dun sa katapusan ng plano ng Diyos. Hindi pa ito yung katapusan. Meron pang katapusan. At yun yung perfect ending ng plan ng Diyos. At yun yung huling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagbibigay niya ng mana ng iglesia na bagong langit at bagong lupa. In conclusion, yan. Together, lahat ng mga katotohanan na ito give us deep assurance, confidence in God's providence and humble submission to His sovereign will. Diba? So, naintindihan natin yung lahat ng ito. Medyo complicated talaga. No? Hindi ko i-expect na magiging madali para sa inyo maintindihan ito mga to. Mga complicated matters ito talaga. Pero gusto ko lang makita ninyo na ang Diyos natin na marunong, matalino, hindi nagkakamali, siya ang nagtakda at nagplano ng lahat ng bagay. At lahat ng ginagawa ng tao sa ibabaw ng mundo, sumasang-ayon sa kanyang itinakdang plano. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ito ay soberano at meron siyang katapusan na dinisenyo. At tayo bilang mga mananampalataya, dahil naiintindihan natin ang lahat ng bagay na ito, walang aksidente, lahat ay disenyo ng Diyos, ang plano ng Diyos ay mabuti sa katapusan, eh meron tayong matinding assurance at pagtitiwala sa Diyos natin at nagpapasakop tayo sa Kanya na alam niya yung ginagawa niya. No? At nagtitiwala tayo na dadalhin tayo ng Panginoon sa mabuting katapusan. Yung kaganapan ng lahat ng plano niya para sa atin. Okay, so meron po ba kayong tanong? Tatapusin na natin yung paragraph 1 dito. So, Lord willing, next Sunday, paragraph 2 na tayo ng chapter 3. So, tatalakayin na natin yung mga topic about election, no? Predestination, yung mga bagay na ganyan. So, may kinalaman kasi sa decree ng Panginoon yan. Okay, so, at mas maintindihan natin siguro ng mas malinaw itong mga bagay na ito pag diniscuss na natin yung topic ng election. Okay, question? Alam ko, medyo malalim tong topic na ito eh. Medyo complicated siya. Baka meron kayong gustong i-clarify. Wala? Matatalino ang mga taga-CRRC. Walang tanong eh. Kahit ang hirap ng topic. Ako magtatanong. Chimea. Ha? Summarize mo yung pinag-aralan natin.
Ay. Clarification, wala. Medyo nakakagulat yan, ha? Wala kayong clarification. Baka hindi ko na ipaliwanag mabuti. Ano yung topic natin na kaya wala nagtatanong? Raya, wala? Baka mamaya kayo magtatanong sa akin, hindi ko kayo sasagutin. Ha? Magtanong na kayo ngayon. Wala? Sure? Na-expect ko maraming mga magtatanong dito sa topic na ito eh. No? Kasi ano to, hindi to mababaw na topic eh. Wala? Atilin? Wala? Oh, gusto niyo ulitin ko ulit? Wala? Sigurado kayo? Nakakaano naman. Nagugulat ako sa inyo, no? Hindi kayo nagtatanong. Sana naman talagang naging malinaw sa inyong topic na ito. Anyway, siguro sa susunod mga paragraph, baka madagdagan natin yung paglilinaw dito sa topic na ito. Paragraph walang pala kasi yan eh. Na yung tinidiscuss natin ngayon. So may paragraph 2 pa na susunod. Sige po, pahinga na muna tayo para ihanda sarili natin sa ating pagsamba mamaya mga 3:30. Maraming salamat po.